Dekada 80 ng pasukin ni Julio Diaz o Mariano De Leon sa tunay na buhay ang mundo ng showbiz. Ika-9 ng Abril 2016, isang pangyayari ang naglagay kay Julio sa bingit ng peligro. 3 days before I was socialized in a, ay sabihin natin, pinagbabawal na gamot. Nagkaroon daw ng pagtatalo sa pagitan ni Julio at ng kanyang tauhan. Ang init ng kanyang ulo, nasundan ng panghihina ng kanyang katawan. Ang akala niyang simpleng sama ng pakiramdam, may seryoso na palang dahilan. Nagkaroon siya ng kondisyon na kung tawagin ay brain aneurysm. Naging kritikal ang kalagayan ni Julio sa Intensive Care Unit o ICU dahil sa pagputok ng kanyang aneurysm. Ang brain o cerebral aneurysm ay paglobo sa mahihinang bahagi ng walls ng artery o mga ugat na dinadaluyan ng dugo mula sa ating puso. Yung mga factors na pwedeng magpa-increase ng pagputok nito will be increase ng blood pressure o kaya mataas ang mga cholesterol or blood sugar kasi nakakapagpahina ito ng ugat, no? Sa patuloy na paglaki ng aneurysm o lobo sa ugat, nagiging mas manipis ang artery walls na kalaunay maaaring magdulot ng pagkalagot, pagputok o rupture. Sa kaso ni Julio, pumutok ang kanyang aneurysm na naging dahilan ng pagdurugo sa kanyang utak na tinatawag na subarachnoid hemorrhage. Ibig sabihin, na-stroke si Julio. Aneurysm niya nandun sa anterior communicating artery. So nandun sa medyo relatively harap, no? Pero gitna pa rin ang brain. So pag pumutok 'yon, in others, babalot yung dugo sa sa surface ng brain. Kadalasang asymptomatic o walang tiyak na sintomas ang brain aneurysm. Pero ayon sa eksperto, kapag pumutok ang aneurysm, kalimitang nakakaranas ang pasyente ng labis na pananakit ng ulo, pagtaas ng presyon, pagkahilo at pagsusuka, at pagkawalan ng malay. 10 araw na nakomato si Julio at upang maisalba ang kanyang buhay, sumailalim sa mahal at sensitibong operasyon na tinatawag na endovascular treatment o coiling procedure. Usually, ang pinapasukan namin yung common femoral artery, which is yung ugat sa may singit, no? Pagpapasok ng maliit na tube or catheter, itutulay yon sa loob ng ugat and then pararatingin yung maliit na catheter niyan sa loob ng aneurysm. Pag nasa loob ka na ng aneurysm, maglalabas ako ng coil through yung catheter na yon para barahan yung aneurysm from the inside, para hindi na rin pasukan ng dugo. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa mga nagkakaroon ng aneurysm ay yung mga nasa edad 35 hanggang 60, pero maging ang mga bata ay hindi rin ligtas dito. Mas mataas daw ang tsansang magkaroon nito ang mga babae kaysa mga lalaki. Sa buong mundo, tinatayang 250 milyon kada taon ang namamatay dahil sa sakit na ito. Makalipas ang 4 na buwan, tuloy ang buhay para sa 57 taong gulang na si Julio. Inabutan namin siya na abala sa pinapagawa niyang bahay sa Bulacan. Mr. Diaz, kumusta na? Ha? Opo ka na muna. Okay. Payo ng doktor kay Julio, dapat ay ituloy-tuloy na niya ang pagtalikod sa kanyang mga naging bisyo. Siniguro rin ni Julio ang pagkain ng wasto at ang regular na pag-inom ng gamot. Tuluyan na rin daw niyang tatalikuran ang unhealthy lifestyle na siyang ugat ng kanyang aneurysm. The moment we live is kapirasong buhay ito sa paningin ng Diyos. So meaning, parang be blessed about it. And then, don't waste our time while still living.